So schoolmates, lagi nating pinapaalalahanan ang lahat ng manonood na walang tama o mali sa bawat sagot ng ating mga debaters. No? So kumbaga, ito lamang ang isang plataforma upang mapakinggan ang iba't ibang perspective ng ating mga kabataan when it comes to social issues or issue ng ating bayan. Kaya bago tayo magsimula, atin munang panoorin o pakinggan ang ground rules and mechanics ng ating debate. Narito po. May dalawang teams na maglalaban, ang Team Pro at Team Con, na may tig-tatlong miyembro. Ang team leaders ang unang sasalang sa ating debate. Para sa bawat tanong, may 3 rounds or lives ang bawat isa, na may 30 seconds per speaker per round. Kapag sobrang intense at walang gustong magpatalo, we activate the bonus round. 1 minute and 30 seconds yan na free flow discussion. Meaning, bahala na magsagutan ang magkabilang panig. Pero kung halimbawa, hindi na makarebat ang naunang debater, pwede siyang mag-buzz para palitan ng ibang team member. Ito ang twist. Bilang mga host, may kapangyarihan kaming mag-buzz sa gitna ng laban. Kung medyo off, boring, o hindi kami satisfied sa sagot ng sinumang debater, we can buzz you out at papalitan ng ibang team member. Kaya make sure na hindi lang matalino ang sagot nyo. Dapat klaro, direkta, at convincing. Bring your best arguments. Atin nang simulan ang panimulang argumento mula sa ating mga team leaders. Ang ating katanungan ay, naniniwala ba kayo na mahina, kulang, at hindi epektibo ang mga kasalukuyang batas sa ating bansa upang masolusyonan ang malalaking problema ng ating bayan? Philippines should rejoin the International Criminal Court because of the principle of complementarity, which strengthens accountability without undermining Philippine sovereignty. Under Article 1 and Article 17 of the Rome Statute, ICC is a court of last resort, and ICC is a court of last resort and only exercise jurisdiction when a state is unwillingly or unable to prosecute serious international crimes, such as crimes against humanity, genocides, and crimes of aggression. This means that Philippines yung Pilipinas pa rin yung mahawak. Alright, so ang sinasabi natin ay principle of complementarity at naniniwala kang mahina at hindi epektibo yung kasalukuyang batas. Kaya kailangan natin yung principle of complementarity. Okay, nililinaw lang natin. Sige, Chigs, ikaw naman. Okay, so domestically, mahina po tayo. That's why we are firm on not joining ICC because we need to improve domestically muna before we receive any international help or responsibility. Kailangan po muna natin patibayan yung mga batas natin. Ayun po. Ang sinasabi mo is pagpapatibay sa sariling batas. Kung yung sariling batas nga natin is nagkukulang, bakit yung ICC nga is yung role kasi ng ICC is a court of last resort, and yung main objective kasi ng Philippines court or domestic courts natin dito is magipaglaban yung karapatan ng mga tao, and yung ICC, doon naman pumapasok yung ICC sa pamamagitan ng pagresolba sa mga pinakamalalaking kaso katulad ng mga genocides, crimes against humanity, and crimes of aggressions. Kaya Alright, salamat. Chigs. Ayun nga po, tulad ng sabi nyo, ang ICC po, niresolba po nila ang mga pinakamalalaking crimes. Yan, sinasabi niyo na po, yung mga binigay niyo pong examples. However, domestically, we should be able to resolve those. Kaya, if we were to join ICC so hastily, di ba, in the long term, are we able to exercise prosecutions and investigations on our own domestic affairs? hindi naman natin pinagkukumpara kung ano yung kakayahan ng domestic court at saka ng ICC. What we're talking about here is kung makakatulong ba siya sa accountability at kung paano siya makakatulong sa pagresolba ng mga pinakamabigat na kaso sa ating bansa. Katulad na lang extrajudicial killing na nangyari nung time ni former Rodrigo Roa Duterte. So, what happened there is hindi na-resolba dito sa Pilipinas, kaya nag-take action yung ICC. May PNP tayo, may NBI tayo, may DOJ tayo, at meron din tayo mga Philippine courts. The issue does not lie if we're capable of prosecuting or investigating these persons or issues, but it lies whether if we're serious enough to investigate or prosecute the said persons or cases.
ICC can go hand to hand with domestic court. So, yung main purpose nga nila is pagtibayan yung sovereignty ng bansa sa pamamagitan ng hindi pangingialam. Kumbaga yung domestic courts and yung ICC is parang tool lang para makatulong yung ICC sa Pilipinas nang sa gayon hindi siya ma-prevent natin yung mga malalaking kaso sa bansa katulad nga ng mga kaso na yon, yung mga pinakamabigat na kaso. Article 1 sabi, the ICC is just a last resort. So, ang mga domestic cases na yan, we should be able to handle it. Kasi, ayun, sabi mo nga, yung mga malalaking crimes, yung ini-investigate, pinaprosecute ng ICC. In the event, or kung mabibigyan muli ng pagkakataon ang ICC na magkaroon ng jurisdiction muli sa ating bansa, sa tingin nyo ba mas mapapaangat nito yung antas o kalidad ng hustisya at tiwala na nakukuha ng mga tao dun sa mga justices na meron sa ating bansa? Tingin nyo ba mas mapapalawig nito or bababalik yung trust ng ating mga kababayan sa uri at kalidad? Again, the question is, uri at kalidad ng hustisya na meron sa bansa. Do. We believe na oo kasi yung ICC is international court and marami na siyang napakulong at marami na siyang point tapos especially yung sa mga kaso especially yung mga running ngayon yung kay Senator Bato de la Rosa tapos yung kay Senator Bongo na meron na rin the warrant of arrest. So ang ibig sabihin, ang ano namin dito is hindi yun nagagawa ng domestic court dito sa Pilipinas and yung ICC pa mismo yung gumagawa nung kaya sa paningin namin ICC talaga yung kailangan ibalik yung ICC sa Pilipinas kasi para magawan siya ng mga dapat na action talaga. Ang problema natin is domestically. Kasi nga, Article 86 states that ang ICC needs our help. Kasi wala silang sarili nilang arrest force. Kailangan nila yung arrest force natin. Kaso nga lang, domestically, madami pa tayong problema. Kaya, we can't expect that much benefit from ICC if we ourselves can't even help them execute these prosecutions or investigations. Yung ICC kasi is voluntarily yung pag-join sa kanila. So ang mangyayari doon, hindi naman magre-rejoin yung Philippines doon kung hindi naman talaga nila kailangan yung ICC. So what ICC is asking is cooperation of each every country na magkaroon ng maganda. Maraming salamat. Baka for now, palitan muna natin ang ating mga team leaders para marinig naman natin ang side ng team members, Tope and Brady. Naniniwala ba kayo na ang pagkakaroon ng jurisdiction ng ICC sa ating bansa ang dahilan, causal factor, ng mga pangyayaring nakakabulabog at mga panggugulo na nangyayari sa sistema ng ating bansa, kagaya na lamang ng nangyaring kaguluhan sa Senado? Can we attribute that to ICC actions in our country? Yes or no? Tope. Para sa akin po, hindi po ang ICC ang dahilan ng pagkagulo ng ating sistema. Ang ICC po kasi ang magiging backbone ng ating government para lalo siya maging matibay at lalong maprotektahan ng ating mga civilians. Dahil ang post ng pag-join sa ICC ay ultimately ang protektahin ang ating civilians at panagutin ang mga corrupt na nasa taas ng gobyerno natin. I just want to clarify na sa Article 5 ng Rome Statute is corruption is not part of the ICC. Hindi nila hinahandle yung corruption which is parang mali yung nasasabi mo. Of course po, yun naman po ang nasabi na sa Rome Statute. Pero ang tinutukoy ko po ang mga krimen na nagagawa ng mga corrupt na officials natin ay ang ICC po ang tumutungtong po doon. Siya po ang For example? for example po, ang mga mass genocide po, mga ganun-ganun, and mga Further, ano pa yon? then yung war on drugs po, ang ICC po ang tumitingin po doon para po lalong matpatibay ang ating protection. Okay, Brady. Actually, may batas tayo tungkol sa mass genocide at saka yung crimes and aggression, which is yung RA 9851, which makes yung pagsali ngayon sa ICC is unnecessary. Ang kailangan natin is palakasin yung
execution ng batas na yon para mas lalong may investigahan yung mga sinasabi mong officials. Sabi po sa Rome Statute, Article 66 at 67, meron po siyang same na pinoprotektahan dun sa Bill of Rights natin. So hindi magkaaway ang Rome Statute at ang 1918 Constitution natin. Sila po ay nagtutulungan para lalong mapatibay nga ang mga batas natin at malalo tong makalagay sa mga corrupt na officials. Anong masasabi mo doon na backbone ito ng hustisya ng ating bansa? Is that true? Hindi po siya entirely true kasi ang backbone po ng ating hustisya is yung domestic po na talaga na judicial branch natin, which is madami pong batas, mahina lang po yung execution, which is nagpapalakas po yung ICC. Pero sa dami-dami pong problema ng Pilipinas ngayon, kagaya ng flood control at saka ng corruption, hindi po siya kasama sa ICC, which is hindi po natin ipaprioritize yung pag-rejoin sa ICC. Sige, magpapalit muna tayo ulit. Zayan and JB, ito ang katanungan para sa inyo. So sabi ng iilan ay ang pagsali muli ng ating bansa sa ICC ay isang malaking kalapastanganganan daw sa ating umiiral na batas sa bansa. Naniniwala ba kayo doon or hindi? JB? Our side firmly believes na, or hindi po kami naniniwala na super kalapastangan po ang pag-join ng bansa natin sa ICC. Why? Because ICC helps and assist the Philippines itself or yung local po natin na gobyerno in terms of assisting in yung in prosecuting po yung gravest international crimes. So ano po yung mangyayari? If wala pong ICC sa Pilipinas natin, how can we ensure na ma-achieve yung justice if hindi po na-prosecute, if may impunity po na na-develop? Okay, so you've mentioned the word impunity. Let's work on that. Okay, Zayan. Naniniwala kami ito'y kalapastangan. Tulad ng sinabi ng aking mga kasama, ang pag-join sa ICC ay hindi priority sapagkat marami tayong isyong niresolba. Isa pa, paano mo masasabing may karapatan tayong bumalik sa ICC kung wala tayong kakayahang makipag-cooperate sa kanila? According mismo sa Article 86 and Article 89 ng ICC, kinakailangan ng kooperasyon ng isang bansa upang maipatupad nila ang kanilang hangarin. Kung meron malinaw ng Senado mismo ay hindi nakikipag-cooperate. Actually, ikaw na mismo ang nagsabi na we should rely on domestic reform instead of relying sa foreign countries. Pero hindi naman yun ang ina-aim or inaano ng ICC. It only aims to assist us. Uulitin ko yung tanong. Sa laki ng problema ngayon ng bansa, kung babalik tayo sa ICC, anong maitutulong nila sa atin? Anong benepisyo natin sa kanila? Ang pagbalik sa ICC, hindi lamang tungkol sa kung anong maitutulong nila sa atin, kundi kung anong responsibilidad ang ating tatanggapin bilang kasunod na state member. Lilinawin ko ulit, Article 86, kinakailangan ng suporta ng bansa upang may katuparan ng ICC ang kanilang hangarin. Article 89, walang sariling pulis ang ICC, kinakailangan nila lang tulong ng bansa sa pakikipag-investigate. Paano masasabing matibay ang Pilipinas kung mismong si Senador Bato de la Rosa ay tinago ng Senate? According to many studies within the positive complementary effect of the ICC itself, meron tayong tinatawag na nagiging epekto nito which also allows the state itself or yung the domestic state natin to positively strengthen our own very laws and our own judicial system. So, yung according nga sinasabi ng walang political body, yung ICC, it's because isa siyang independent international criminal court na wala sariling political affairs. So, hindi siya naapektuhan ng kahit anong political pressure or bias. Sa'yo na mismo nang galing, ang ICC ay isang independent international court. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng Rome Statute, nagkaisa ang mga bansa upang isakatuparan ng kanilang hangarin. Ngayong kinasuhan si Duterte, ngayong kinasuhan si Bato de la Rosa, ang Senado mismo ang humarang sa kanilang jurisdiction. Paano masasabing may kakayahan ng Pilipinas na bumalik sa ICC kung ang Senado mismo ang humaharang sa kanilang nais gawin sa Pilipinas? Patunayan mo nga, ulitin ko, ano ang achievement ng ICC? Di mo pa rin nasagot yung tanong hanggang ngayon. Ano ang benepisyo nila sa Pilipinas? Sagutin mo. Ayun na nga, in-explain ko na nga kanina na it will strengthen yung judicial system ng bansa natin. Because domestic, uma-agree yung side namin na domestic reform is essential and is very needed sa country natin. Pero that is why the Sa'yo na reason... nang galing. Uulitin ko ulit. Ang pag-join sa ICC ay hindi lamang tungkol sa benepisyo nila, tungkol rin to sa responsibilidad natin. Kinakasabi mo nga, international body sila, walang sariling police force. Hindi nga tayo nakikipag-cooperate. Paano tayo makikipagkaisa sa kanila? Paano may sakatuparan yung Rome Statute, crimes against humanity, crimes against aggression, genocide, tsaka war crimes? Patunayan mo ulit. Tinatanong ko lang.
O sige, according to the Article 31 on the Vienna Convention on the Law of Treaties, that we must treat the treaties and according to its purpose and objective. Kaya nga, ina-align natin yung sarili natin with the national standards na sineset sa atin ng ICC. International standard na hindi natin nasusunod. Kaya nga mas maganda muna ang pagtibayin ng ang sariling judicial system bago tayo makipagkaisa sa ICC. Sapagkat kaya nung kaso ni Bato de la Rosa, si former Senate President Cayetano mismo ang nagprotekta sa kanya, Robin Padilla, Amy Marcos. Ang laki ng against nila sa ICC. Kaya paano mo masasabing makikipagkaisa tayo sa ICC? Gayong sila mismo hindi nakikipagpeto. Ulitin ko, ang ICC hindi lamang tungkol sa benepisyo, kinakailangan makipagkaisa ng bawat bansang bahagi nito. Article 86 and Article 89. That is why we must cooperate nga with the ICC itself. Kasi nga, Yun nga, ikaw paano na tayo nagsabi. makikipag-cooperate kung sila mismo hindi pa inaayos? Alright, o sige. Para sa ilan, mas mainam daw na litisin ang isang individual ng kanyang kapwa Pilipino sa sariling batas kaysa litisin siya ng mga banyaga. Ano ba ang pros and cons nito at sang-ayon ba kayo dito? Oo or hindi? Hindi po ako sang-ayon kasi if hypothetically speaking, if an individual were to go even more powerful than what the domestic institution can able or will be able to handle them, then how can we ensure na magkakaroon or magiging or ma-exempt siya sa punishment according to crimes na nako-commit niya? There's a term that is called na impunity, in which it is defined as an individual that has freedom or is exempt for being punished by the law. Sumasang-ayon po ako na litisin sila ng banyaga. Clarify lang po, ICC is not a foreign court, it is an international court made by a treaty called Rome Statute. Sumasang-ayon ako na sila litisin sa ICC. Ngunit, meron tayong Republic Act 9851 na siya mismo lumilitis sa mga gumagawa ng mga grave crime sa loob ng bansa. Human laws that are simply written in laws and constitution aren't able to hold those people accountable if wala namang properly nag-i-implement sa kanila. So if domestic institution isn't enough to hold those people accountable with committing the gravest international crimes, then how can we ensure na ma-achieve nila or makukuha nila yung proper punishment na kinakailangan nila, and how will we as victims or the future victims of such tyrant acts makaka-achieve? Paano tayo makaka-achieve ng justice if ganun yung sistema natin? Para maging malinaw yung punto namin na priority muna yung pag-ayos sa domestic system, ibigay kong halimbawa yung kaso ni Duterte. According mismo sa ICC, hindi nila pinayagan noong March 6, 2026 ang request ng side Duterte na interim release. Ibig sabihin temporary release. Bakit? Sapagkat kahit wala na siya sa pwesto, napakalakas pa rin ng kanyang kapangyarihan. Pinoprotektahan pa rin siya mismo ng mga senador ng Pilipinas. Kaya naman, mas kinakailangan talaga munang patunayan na kaya ng Pilipinas makipagkaisa sa kanilang hangarin bago natin tanggapin yung responsibilidad na ibibigay nila sa atin. Exactly, sinabi mo nga na sobrang powerful na tao ni former President Rodrigo Duterte. So how can we achieve the check and balance between judiciary systems if merong nagbaback up sa kanila? If hindi sila properly na-hold accountable sa mga crimes na nako-commit nila, they should be punished by the law. Hindi dapat sila pinoprotektahan kasi totoo na commit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isa sa mga gravest international crimes, which is crimes against humanity. Talagang ipaglalaban at pinaglalaban namin na i-priority ang domestic process. Ulitin ko ulit, paano tayo makikipagkaisa sa ICC kung tayo nga mismo hindi responsable? Kaya binigay ko yung example yung kay Duterte. Sila mismo yung nagpaprotekta. Ibig sabihin nun, mayroong problema domestically sa atin. Ibig sabihin, kinakailangan ayusin. Next, kay Senator Bato de la Rosa. Nung panahon nga arestuhin siya, ang mga senador mismo ang pumotekta sa kanya. Yun ang nagpapatunay na sobrang laki ng problema ng Pilipinas domestically. Paano natin paninindigan ang responsibilidad internationally kung hindi tayo maayos nationally? Hindi ba kinakailangan ayusin muna ang sarili bago problemahin ang iba? Sang-ayon ba kayo na buwagin na lang ang Korte Suprema ng ating bansa kung atin lamang bibigyan ng pagkakataon muli ang pagsasailalim sa atin ng ICC at ang matataas na opisyal ay nagpapahirap sa ating mga kababayan? Actually, we agree. We firmly agree with that. It is actually a term called state referral, wherein we as a nation itself that agrees na merong problems within the domestic institution sa sarili nating bansa. So
if not patunayan na may mga problema with the law, with the judicial system, with the way na nai-implement yung mga batas natin, then shouldn't we rely sa assistance Okay. Din, sinasabi mong tanggalin yung Supreme Court natin. Parang mali Hindi. ata. Yun yung tinatanong ni ma'am, sang-ayon ka ba na palitan ng ICC ang Supreme Court? ICC is a court of last resort, hindi siya kapalit ng korte natin. Article 1 mismo yun, sinaitate ng kasama mo. Isa pa, ang Supreme Court ang ating judicial system, ang judicial branch. Ibig sabihin sila ang tagapag-interpret ng mga batas na ginagawa ng legislative at ini-execute ng executive. Paano mo nasasabing dapat silang palatan? Ang kailangan natin ay pagbabago, hindi ng bago. Kinakailangan nating ayusin kung anong problema sa atin bago natin tanggapin kung anong responsibilidad ang ibibigay sa atin ng ICC. So yun ang galing, may problema domestically. Hindi pwedeng palitan ng Supreme Court dahil nasa konstitusyon yun ng Pilipinas. Kung nais mong palitan yung Supreme Court, kinakailangan mong alisin ang judicial branch ng Pilipinas. I think you're identifying yung mismong naging point namin. We're not aiming to replace Yun those... mismo yung tanong ni ma'am, kinakailangan bang maging superior ang ICC sa Supreme Court? Ang Supreme Court mismo ang nagsabi, no one is above the other. Supreme Court is equal to ICC. Magkalinawan tayo. Okay, maraming salamat, Zayan and JB. Simula pa lamang to ng isang mainit na debate ngayong araw dahil mas marami pa kayong mapakikinggan na perspective mula sa ating mga debaters dito sa Nemesio Ayabot Senior High School, Makati City. Lahat ng yan ay dito lang sa Schoolmates.